Dahil walang permit mula sa lokal na pamahalaan, kinansela ng DENR ang Environmental Compliance Certificate ng kumpanyang nagdala ng barkong magsasagawa dapat ng dredging sa Lobo, Batangas na may mga Chinese crew. Narito ang unang balita ni Chino Gaston live. Chino? Agad, Chief. Susan, pinuntahan kahapon ng mga tauhan ng PNP Maritime Group ang nakadaong na dredger na MV Emerald sa karagatan ng Lobo sa Batangas para tingnan ang kalagayan nito at para tiyakin din na hindi ito lumalabag sa mga batas pangkalikasan. Nakababang angkla ng sasabing barko at maaring indikasyon daw ng paglabag ng batas kalikasan dahil sa posibleng pagkasira ng bahura sa ilalim ng dagat. No? Ito ay sa taya ng PNP Maritime Group. At dahil masyado daw itong malapit sa wari ng mga pulis sa dalampasigan. Habang iniikutan ng mga pulis ang barko, nagsilabasan ng crew ng mga Chinese. Nakangiti ang mga ito at panay ang kaway. Ito din daw ang unang beses nilang pumunta sa lugar na ito. Sa maikling pag-uusap, sinabi ng mga Chinese na naghihintay sila ng permiso bago magsimula ang dredging operation. Ayon sa PNP Maritime Group, bago dumaong sa Lobo, nakapag-register na sa Bureau of Immigration sa Batangas City ang 9 na Chinese crew members ng barko at nakakuha rin ng permit sa Philippine Ports Authority para makapagrehistro at makadaong ito sa karagatan. Napag-alaman ding nakaregister ito sa Sierra Leone, isang bansa sa Africa. Kumpleto naman daw ang papeles ng barko at 9 na trimpulanteng Chinese. Yun nga lang, wala daw permit ang kumpanya o ang kumpanyang Seagate Engineering and Build Systems na nagdala ng barko sa bansa mula sa local government ng Lobo. Matapos tuluyang kanselahin ng DENR ang Environmental Compliance Certificate o ECC ng kumpanya, balak na umanong paalisin ng lokal na pamahalaan ang nasabing barko. Susan, nag-aalala naman sa epekto ng dredging sa kalikasan ang ilang mga residenteng nakausap natin dito sa Lobo. Lalo na't malaking papel ang ipinagmamalaking biodiversity sa karagatan sa lumalakas na turismo ng buong lalawigan ng Batangas. Susan. Chino, malala ba talaga yung problema ng pagbaha dyan kaya kailangang i-dredge yung karagatan ng Lobo? Well, may nagsasabi naman na medyo meron naman talagang problema pagdating sa pagbaha, no? Lalong-lalo na tuwing tag-ulan. Nakikwento rin sa atin na medyo minsan kapag na-timingan na lumalaki ang tubig, ibig sabihin galing sa dagat, nagsasalubong yung malakas na ulan mula sa bundok at pumapasok din yung tiyempong high tide, ay yan daw ang nagdudulot ng matinding pagbaha. Kung kaya't gumastos nga ng almost 1 billion no, sa ating pagkakaintindi itong lokal na pamahalaan para magtayo ng dike along the Lobo River para mapigilan ang pag-apaw nito. Chino, may target ba kung kailan papaalisin yung barko dyan dahil nga kanselado na yung ECC? Tama. Sa ating pagkakaintindi, mula sa impormasyon, mula sa local government, ay pinaalis na to as soon as possible. No? So inaasahan ngayong araw, maaaring humingi ng tulong o request mula sa local government papunta sa Philippine Coast Guard o di kaya sa PNP Maritime Group para pakiusapan siguro, batay na rin sa protocols natin sa maritime industry na umalis na o maglayag na pabalik ng kusamang bansa itong naghihintay pa ring dredging vessel dito sa karagatan ng Lobo. Maraming salamat, Chino Gaston.